Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, April 25, 2025. Ako si Paul Henson at ito ang Balitang A to Z. Pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas ng Department of Agriculture, pwede nang paglaanan ng pondo ng gobyerno matapos i-accept ng COMELEC sa spending ban ngayong eleksyon. Ito po ay talaga nakakaalarma. Investigasyon sa posibleng panghimasok ng dayuhang bansa sa halalan, ipinag-utos ng Malacanang. Principal sa Antique na nag-utos na hubarin ang toga ng graduating students, sinibak na sa pwesto. Bilang ng mga deboto sa huling gabi ng lamay ni Pope Francis, lumagpas sa 100,000. Sa Good Vibes, Lola sa Siquijor, kumasa sa Fairy Walk Challenge ni Ann Curtis. At sa balitang showbiz, Miss Universe Philippines 2023 Michelle D hindi nagpakabog sa kanyang birthday photoshoot. Magandang gabi. Pinayagan na ng Commission on Elections ang hiling ng Department of Agriculture na i-exempt ang 20 pesos kada kilong bigas program nito kahit pa kalagitnaan ng election season at may election spending ban. Ayon sa komisyon, hindi ipagbabawal ang mga social services basta susunod ito sa mga kondisyon. May balitang A to Z si Naomi Almohano. Aprobado na ng Commission on Elections ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas ngayong kasagsagan ng election season sa bansa. Kasunod ito ng request ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na i-exempt ang 5 bilyong pisong pondo ng programa sa spending ban ng Omnibus Election Code. Sa ilalim kasi ng Section 261 nito, nakasaad ang mga ipinagbabawal na aktibidad sa panahon ng eleksyon. Kabilang na ang pamimigay ng anumang cash assistance o goods na wala naman sa spending ban exemption dahil maaari itong ikonsiderang vote buying. Ayon sa komisyon, hindi nila haharangin ang anumang programang makatutulong sa taong bayan. Hindi po bawal ang pamimigay ng ayuda. Hindi po bawal ang pagbibigay ng social services sapagkat sabi ng batas, pwedeng mamigay ng social services basta may exemption mula sa Commission on Elections. Pero babala ng COMELEC, huwag itong samantalahin at huwag nang umepal pa ang mga kandidato sa bentahan nito dahil dito na magkakaproblema. Huwag na rin nila sumama sa pagbebenta at huwag ilakip ang kanilang pangalan at pagmumuka. Kaya naman inilatag nilang mga espesipikong kondisyon sa pag-aproba ng naturang programa. Number 1, kinakailangan mag-seek din na exemption ng LGU. Number 2, gagawin po ito sa public place. At number 3, unrestricted access by members of the media, by citizens groups, citizens arm or interest groups. Ayon pa sa komisyon, hindi lang Department of Agriculture at National Food Authority ang dapat makakuha ng exemption mula sa kanila, kundi pati ang local government unit na magbebenta nito. Ito'y para malaman kung saan kukunin ng LGU ang pondong gagamitin sa pag-acquire ng bigas na ibebenta. So saan nila kukuhanin? Number 2, ano ang mekanismo ng LGU dito sa paggamit na ito? At pumapayag ba yung mismong sanggunian na isa-subsidize nila yung 13 pesos? Kung wala aniyang desisyon ng sangguniang bayan, maaari itong ikonsiderang anti-graft and corrupt practices violation. Dahil dyan, kabilang na ito sa mga exempted sa spending ban gaya ng tupad, AIX, AKAP at 4Ps. Paalala naman ng komisyon, hanggang Mayo 1 lang pwedeng mamigay ng kahit anong ayuda. Pagsapit kasi ng Mayo 2 hanggang Mayo 12, total ban na sa pamimigay ng kahit anong ayuda bilang daan sa halalan. Tanging burial at medical assistance na lang ang papayagan 10 araw bago ang eleksyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Ipinag-utos na ng gobyernong Marcos ang investigasyon ukol sa umano'y posibleng panghihimasok ng mga dayuhan sa nalalapit na halalan. Itinanggi naman ng China ang paratang na mayroon silang interes na makialam sa May 12 elections. Ang Balitang A to Z ni Barbie Mulak. Ito po ay talaga nakakaalarma. Ipinag-utos ng Malacanang ang agarang investigasyon ukol sa umano'y potensyal na panghihimasok ng mga dayuhan sa nalalapit na midterm elections.
April 24, isiniwalat ng National Security Council sa pagdinig sa Senado ang umano'y information operations ng gobyerno ng China dito sa bansa na nakakaapekto sa halalan. Nakarating na po ito sa Pangulo, kaya po kailangan po talaga ng maagaran, mas malalim na pag-iimbestiga. Isiniwalat rin ni Senator Francis Tolentino ang umano'y koneksyon ng Chinese Embassy sa isang PR company para sa pagbabayad ng keyboard warriors. So ibig sabihin nito, may mga ongoing operations ang China para suportahan yung mga kandidatong gusto nilang manalo. Yes, there are indications of that, Mr. Chairman. Una nang itinanggi ng Chinese Foreign Ministry ang paratang at sinabing walang interes ang Beijing sa magiging resulta ng eleksyon. Sinegundahan naman ni Senator Joel Villanueva ang panawagan sa NSC na magsagawa ng threat assessment at tiyaking hindi makukompromiso ang halalan. Wala pang opisyal na pahayag sa issue ang Department of Foreign Affairs. Para sa balitang A to Z, Barbie Mulak. Biniro ni Vice President Sara Duterte si Senator Amy Marcos sa campaign rally ni Isko Moreno sa Maynila, kung saan sinabi niyang magpalit na ang senadora ng kanyang apelyido. Tinanong din ni Duterte kung sigurado bang kakampi pa rin nila si Senator Marcos. Magugunitang wala na sa senatorial slate ni Pangulong Marcos ang kanyang kapatid na si Amy, habang nagpahiwatig din si Duterte ng posibleng pagtakbo sa pagkapangulo. Noong 2024 nang tuluyang mabuwag ang unit team ng Pangulo at pangalawang Pangulo. Magpalit ka na po ng apelido mo. Ay, sorry. Romualdez pala ang middle name mo. Tanggalin ko lang po yung seal ng aking opisina. Palitan natin ng seal ng Office of the President. Pinabulaanan ni Communications Undersecretary Claire Castro ang paratang ni VP Sara Duterte na pinsan niya si ACT Party List Representative Franz Castro. Ayon sa Palace Press Officer, hindi sila magpinsan pero hindi rin niya ikahihiya kung maging kaanak niya ang party list representative. Matagal ng kritiko ng pamilya Duterte si Congresswoman Castro na isa sa mga nagbunyag ng irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President maging sa issue ng impeachment. Ipauubaya na ng DILG sa COMELEC ang investigasyon sa mga ulat ng vote buying ngayong halalan. Ayon kay Interior Assistant Secretary Jessie Lanete, katuwang nila ang Committee on Kontrabigay ng COMELEC sa pagtugis sa mga lumalabag sa batas. Anila sa 158 na ulat na na-monitor, COMELEC na ang may mekanismo para imbestigahan at usigin ang mga lumalabag. Ididiretso naman ito sa regular court sa pamamagitan ng DOJ kapag may probable cause. Paalala rin ni Lanete sa mga kandidato, sumunod sa mga patakaran ng COMELEC at iwasan ang pang-aabuso sa pondo ng bayan. Inamin ng Philippine National Police na may natanggap na banta sa buhay si Rizal Cagayan Mayor Joel Ruma bago siya binaril at napatay sa isang campaign sortie. Nadiskubre ang banta kasunod ng follow-up investigation ng Cagayan Police. Iniutos naman ni PNP Chief Romel Marbil na agarang bigyan ng security detail ang mga kandidatong may banta sa buhay. Samantala, umabot na sa 58 ang naitalang election-related incidents mula January 12 hanggang April 24 ngayong taon ayon sa PNP. Pero higit na mas mababa ito kumpara noong 2022. Naiulat natin initially na base po sa report ng Regional Director po ng Police Regional Office 2, initially po sinabi po nila na wala po daw threat na natatanggap ang mayor po. Pero kanina po, inuulat po initially under investigation po sa patuloy na pag-iimbestiga po nila, lumalabas po may mga anggulo po na threat na natatanggap yung po mayor. Yun po yung threat. Binigyan niyo po ng instruction ang director ng PSPG na kung sila po ay nakakatanggap ng mga death threats,
ay agad nabigyan po ng temporary security detail ng direktor po ng PSPG. Sa imbis po na umabot po, usually po yung proseso isa hanggang 2 buwan, pero ito po ay pinamamadali. Sinibak na ng Department of Education ang nag-viral na principal na puwersahang pinatanggal ang suot na toga ng mga graduating students sa graduation ceremony sa Antique. Ayon sa palasyo, mismong si President Marcos ang nagbaba ng direktiba kay Education Secretary Sani Angara na sibakin ang naturang principal. Sa viral video, ipinapatanggal ng principal na si Venus Divina Nietes ang toga ng mga senior high school students ng Colonel Ruperto Abellon National High School. Una nang sinabi ng kagawaran na walang polisiya ang DepEd na pinagbabawalan ang mga estudyante ng public schools sa pagsusuot ng toga. Opo, dahil na rin po sa naging direktiba po ng Pangulo, maagaran pong kumilos ang ating Secretary, DepEd Secretary Sani Angara, at ang sinasabi pong guro ay tinanggal na po bilang principal sa nasabing eskwelahan. Tinanggal naman po siya sa pagiging principal. Yung license naman po niya ay hindi naman manggagaling sa pag-uutos ng Pangulo o ng DepEd Secretary. More mayhem for Wednesday at Addams Family. Inilabas na ng Netflix ang teaser ng highly anticipated Season 2 ng series na Wednesday nitong Miyerkules. Sa teaser, makikita ang bidang si Wednesday Addams na ginagampanan ni Jenna Ortega na pabalik ng Nevermore Academy kasama ang kanyang pamilya. Jam-packed ang season na ito dahil bukod sa friendship ni Wednesday at Enid na ginagampanan ni Emma Myers, mas mapapanood na rin ang buong Addams Family sa kanyang campus life. 2-part release ang season ngayon na unang magsistream sa August 6 at susundan sa September 3 na may tig-4 na episodes. Susunod, bilang ng mga deboto sa huling gabi ng lamay ni Pope Francis, lumagpas sa 100,000. At mga ginamit ng Santo Papa nang bumisita sa Pilipinas noong 2015, tampok sa isang exhibit. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Walang tigil pa rin ang dagsa ng mga debotong humahabol sa huling gabi ng lamay ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica. Samantalang magkakasama na sa Vatican ang 3 Filipino cardinals na dadalo sa funeral rites ng Santo Papa at dadalo rin sa napipintong papal conclave. Ang Balitang A to Z ni Barbie Bula. Di mahulugang karayom ang dagsa ng mga taong humahabol sa huling gabi ng lamay ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica sa Vatican City, Rome. Lagpas na sa 128,000 na deboto ang matyagang naghintay ng hanggang 5 oras sa pila para masilayan sa huling pagkakataon ang Santo Papa bago ang kanyang libing sa St. Mary Major Basilica, Sabado ng umaga. Hanggang alas 7 na lang Biyernes ng gabi oras sa Roma ang public viewing para isagawa alas 8 ng gabi ang ritual ng pagseselyo ng kabaong. Pero dahil walang tigil ang dagsa ng tao, posibleng ma-extend pa ito. Kagabi sa St. Mary Major, ang Filipino-Vatican official na si Cardinal Tagle ang nanguna sa pagdarasal ng rosaryo para kay Pope Francis. Sa ngayon, tulad ni Tagle ay nasa Roma na rin sina Cardinal Advincula at Cardinal David. Matapos ang libing, lalahok ang 3 Filipino Catholic leaders sa kasaysayang papal conclave sa Mayo. Kasama sila sa 135 cardinal electors na pipili at pwedeng mapili bilang susunod na lider ng Simbahang Katolika. Para sa Balitang A to Z, Barbie Mula.
Maaaring masilayan ang mga alaala ng pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas noong 2015 sa University of Santo Tomas, kung saan may exhibit ngayon ng mga memorabilia. Hindi naman napigilan ng ilan ang kanilang emosyon nang sariwain ang makabuluhang buhay ni Pope Francis. May balitang A to Z si Ace Cruz. He was very open po to change. He was very kind and humble. Hindi na napigilan ng second-year medtech student na si Venice na maiyak nang bisitahin ng Pope Francis exhibit sa University of Santo Tomas o UST main building. Itunaan niya ang kanyang pagkakataon para magbigay ng mensahe sa yumaong Santo Papa sa pamamagitan ng dasal. Isang araw bago siya tuluyang ihimlay sa Santa Maria Maggiore sa Roma, alas 4 ng hapon oras dito sa Pilipinas. He affected us a lot po kasi siya rin po yung parang Pope na na kinalakyan po namin kasi parang dati po siya lang po yung lessons namin sa theology, ganun. Tapos now that he's actually gone, it just feels weird po. Ang 57-year-old na si Nanay Maria, sinariwang araw na nasilay ng Santo Papa noong 2015 sa UST at noong 2023 nang magpunta sa Vatican City. Sumama po ako sa pilgrimage doon sa Rome. Lalo palang nakakakilabot kasi halos face-to-face naming nakita si Pope kahit medyo weak siya noon. Talagang tinry niya yung best niya na lumabas on a Wednesday. Yun talaga yung labas niya ng parang nakakita ng santo. Hanggang Sabado ng gabi magtatagal ang Pope Francis exhibit sa UST main building na free sa publiko. Nasa paligid ko ang mga memorabilia ng dumalaw si Pope Francis noong 2015 dito sa UST. Kabilang ang kanyang mismong inupuan na may katagang pastor bonus o yung Good Shepherd. Maging ang mga ballpen, yung mismong guest book na kanyang nilagdaan nung siya ngay bumisita dito. At siyempre yung ID na mismong sinuot niya na may katagang administration dahil siya nga mismo ang tinuturing na pinakamataas na opisyal ng paaralan ng universidad dahil isa itong Pontifical University. Ayon sa pamunuan ng museum, sa pamamagitan ng mga memorabilia ng Santo Papa ay mananatiling buhay ang kanyang mga aral sa mga Pilipinong mananampalataya. Kahit pa paano, napalapit tayo sa vicar ng Diyos sa lupa through the objects na siya mismo ang gumamit. Pagkatapos ng Sabado, ibabalik ang mga memorabilia sa loob ng UST Museum katabi ang isa pang upuan na ginamit naman nung magpunta si Nooy Pope John Paul II na ngayon santo na. Open to the public pa rin na may admission na 50 pesos para sa non-Tomasians. Bukod sa UST Museum, pwede ring masilayan ang ginamit na Pope Mobile nang mag-ikot sa bansa ang Santo Papa. Hindi gaya ng ibang Pope Mobile, idinesenyo ito sang-ayon sa request ng Santo Papa. So, hindi siya armored, open type para ma-reach out na yung mga tao. Tandaan nila ito ng pagpapakumbaba ni Pope Francis at kagustuhang ilapit ang sarili sa mga tao. Ililibot ang Pope Mobile sa iba't ibang simbahan na sinimulan sa Quiapo Church nitong Biyernes ng umaga at nakatakdang ilagak sa San Antonio Parish Church sa Makati City hanggang Linggo. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Patay ang isang board director ng isang transport cooperative sa Antipolo matapos barilin sa ulo ng isang hindi pa nakikilalang suspect. Habang sumisigaw ng hustisya ang pamilya, ginagamit naman ng pulisya ang CCTV footage ng aktwal na pamamaril para matunton ang salarin. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Hustisya lang talaga. Kasi hirap ako kung wala siya. Yun ang hanap namin mag-ina. Tulungan nila ako. Ito ang sigaw ng mag-iinang naulila matapos walang awang barilin sa ulo ang kanilang padre di pamilya sa loob ng compound ng kanilang opisina sa Antipolo City. Batay sa CCTV ng Lungsod Silangan Transport Cooperative, nakaupo sa may parking area habang nagsiselfone ang biktimang si Michael Yap Miyerkules ng umaga. Dahan-dahang naglakad ang suspect at ilang segundo pang tumayo sa likod ng biktima na tila minumukhaan o sinisilip ang ginagawa sa cellphone.
sa kawalang kaabog-abog na binarilang biktima sa likod ng ulo. Ayaw ko patingnan ng CCTV kasi hindi ko talaga tanggap nga biglang nawala na para lang siyang ibo na tinirador. Malaking katanungan sa akin, bakit nakapasok sa loob? Yung suspect. O diba? Tapos umikot pa yung suspect, parang tila naligaw. Tapos bago bumalik ng ganere, kasi hindi ko mamukhaan kung sinong ano na yung taong yun. Masayang nag-celebrate pa ang kanilang pamilya noong linggo ng birthday ng kanyang junior. Ayon sa misis ng biktima, wala silang alam na kaaway ng biktima. Wala man lang kasalanan o walang kaaway. Wala man akong alam na kaaway yun. Matagal ng board member ng co-op ang biktima at full-time driver na walang anumang insidente ng road rage. Dito nakaupo ang biktima matapos siyang barilin ng hindi pa nakikilalang sospek at naririto pa ang kanyang mga gamit na kanyang daladala para sa kanyang pagpasok sa trabaho. Sa ngayon, nasa Kampo Krami ang katawan ng biktima para sumailalim sa autopsy. Maging ang mga tao sa kooperatiba, malaking palaisipan ang pangyayari. Talaga pong napaka-tragic ng inabot po ni Direk Yap kasi hindi namin po lubos na maisip na gagawin sa kanya po yun. Parang alam po ang galawan, ang galaw, parang sorry to say that na parang planado ang lahat. Hindi ko naman po inaano na ganun po talaga na nakikitang-kita naman po sa CCTV. Nagpapatuloy ang investigasyon at pangangalap ng CCTV footage sa mga kalapit na lugar at establishmento para sa agarang pagkakakilanlan ng suspect. Inaalam natin yung pinakamotibo, bakit nga ba ginawa ito doon sa ating biktima. At patuloy yung pagkalap natin ng mga statement ng mga witnesses and yung mga CCTVs para mapagtagpi-tagpi natin at magkaroon tayo ng mas magandang picture upang ma-identify natin yung suspect at sino ang nagpagawa nito. Isinailalim naman sa administrative relief ang commander ng Police Community Precinct 2 para sa investigasyon kung may pagkukulang ang kanyang mga tauhan sa insidente. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Blooming at kitang-kita ang glow-up ng aktres na si Kailin Alcantara sa isang K-beauty event. Bahagi ito ng K-beauty glow-up ng Korean Cultural Center at Korea Tourism Organization sa Taguig City nitong Biyernes. Isa itong interactive experience na nagbibigay ng trending beauty tips. Present din sa event sina Korean Ambassador Lee Sang-hwa at Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Samantala, sa mga fashionista, isang mini fashion show ang naganap nitong Martes sa isang mall sa Makati bilang bahagi naman ng opening ng flagship store ng isang Japanese brand. Sa aming pagbabalik sa balitang showbiz, P-pop group na SB19 may back-to-back na sorpresang handog. At Michelle D hindi nagpakabog sa kanyang birthday photoshoot. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. P-pop group SB19, inilabas na ang bagong extended play na swak pakinggan ngayong weekend. At Michelle D, palaban sa birthday photoshoot. Ang Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. SB19 is on fire! Hype na hype at hindi pa aawa talaga dahil sabay-sabay ang pasabog ng tinaguriang Kings of Pop na SB19. Not just one, but two latest track kasi ang inilabas nilang music video ngayong Biyernes, April 25. Isa na dyan ang Dungka, kung saan tampok sa nasabing music video ang ilang bigating stars gaya ni na Meme Vice, Alodia Guasingfiao, content creator na si Malupiton at marami pang iba. Habang maiiyak ka naman sa nakakaantig na lyrics ng Time na isa pang latest track ng P-pop group.
Kaya naman, siguradong happy na naman ang 18 sa magandang pa-weekend news na yan ng SB19. Bahagi ang dungka at time ng kanilang ikatlong extended play na simula at wakas. Congratulations, SB19! Samantala, umariba pa rin sa kaseksihan si Miss Universe 2023 Top 10 Michelle D para sa pasabog na photoshoot para sa kanyang ika-30th birthday. Sa Instagram, sobrang Latina at munyeka ang peg nang i-flex ni Michelle D ang kanyang video reel na talaga namang miss you ang hot posing at talaga namang queen na queen. Praise by Glory naman ang natanggap ni MMD sa netizens na talaga namang napawaw na lang. 30. Not a reset, but a frame of mind. Happy birthday, MMD! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. I'm here. Age is just a number. Ito ang pinatunayan ng isang lola nang siya ay bumisita sa Siquijor para kumasa rin sa Fairy Walk na pinag-trending ni Ann Curtis. Narito ang nakaka-GV na video. We support you, Lola. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa People's Pope na si Pope Francis. Sabi niya, kapag may pag-asa, nagkakaroon ng bagong pananaw. Nagbibigay ito ng lakas para tuparin ang ating mga pangarap. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan ni Barbie Mulak, ako si Paul Henson. Maging maalam, makialam. Happy weekend, magandang gabi, Pilipinas!